ibang panig ng Pilipinas. Narito ang mga pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Maria Texon para sa PRC News Flash. Nag-iwan ng pinsala ang Super Typhoon Pepito sa mga lalawigan sa Catanduanes, Aurora, kasama ang North at Central Luzon, kung saan nasira ang maraming tirahan, nabuwal ang mga puno at natumba ang mga poste dahil sa napakalakas na hangin dala ng bagyo. Kinaumagahan, tumambad sa mga residente ang pinsala ng bagyo at mabilis na nagsagawa ng clearing operation sa mga LGU upang agad na madaanan ang mga kalsada. Ang PRC Nueva Vizcaya ay kumilos na sa Barangay Santo Domingo sa Bangbang para maitabi ang mga debris na nakahambalang sa daan. Dahil naman sa landslide, nasira ang water line na nakakaapekto sa supply ng tubig sa Catanduanes. Kabilang sa naapektuhan ay isa sa mga pangunahing ospital sa rehiyon, ang East Bicol Medical Center. Agad na ipinadala ni PRC Chairman at CEO Dick Cordon ang isang 10,000 liters water tanker upang siguraduhin na hindi mawawala ng supply ng tubig ang ospital at ang 140 pasyente na kasalukuyang naka-admit dito. Ang Philippine Red Cross ay puspusan rin sa pag-aasikaso ng mga tulong na ihahatid sa mga lalawigang nasalanta upang mabilis ang pagbangon ng ating mga kababayan. Para mas makaikot sa mga munisipyo at ma-access ang lagay ng ating mga kababayan, gumamit ng motorsiklo ang mga PRC volunteer at staff matapos ang magdamag na pananalasan ng bagyong Pepito. Mas mapapabilis ang kanilang pag-iikot at agad na makakapagbigay ng paunang lunas sa mga apektadong individual na maaaring nasaktan sa bagyo. Matagumpay na idinaos ng Bombo Radio Philippines ang Dugong Bombo 2024, A Little Pain, A Life to Gain, nationwide simultaneous bloodletting activity kasama ang Philippine Red Cross at ang Bombo Radio Foundation Incorporated nitong Sabado, November 16 sa 24 na lugar sa buong bansa. Nakakolekta ng kabuang 3,768 blood units na gagamitin para sa mga kababayan nating nangangailangan ng kanilang pangtuktong buhay. Sabi ni PRC Chairman at CEO Dick Cordon, matagal nang kasama ng PRC ang Bombo Radio bilang media partner nito sa mga bloodletting activities. Masaya rin ang PRC na nakikibahagi ang mga institusyon na nangunguna sa mga kaganapan pagdating sa blood donation drive at may mabubuting kababayan tayo na naglalaan ng kanilang oras para magbigay ng dugo. Nagpunta naman si PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang sa Iloilo para doon saksihan ang kaganapan sa Dugong Bombo 2024. Sabi niya, nakikipagtulungan ang PRC sa Bombo Radio para makakuha ng maraming dugo para sa ating mga kababayan. At ito ay isang napakarangal na gawain mula sa Bombo Radio. Mula nang mag-umpisa ang Dugong Bombo 20 taon na ang nakararaan, may 70,000 units na ang nakolekta ng dalawang organisasyon at hindi titigil sa kanilang pagdaos taon-taon ng mga bloodletting activities para makatulong sa ating mga kababayan. Lumagasa at tumapaw ang Bawa River sa pananalasa ng bagyong Ophel noong gabi ng November 14, sanhi ng pagkasira ng San Jose Bridge sa Gonzaga, Cagayan. Sa paghupa ng baha, makikita sa gilid ng ilog ang maraming troso na inanod mula sa kabundukan. Inaayos na ang tulay para muling madaanan dahil ang San Jose Bridge ay pangunahing daan na nagduduktong sa mga munisipyo ng Santa Ana at Gonzaga. Ang PRC Assessment Team ay nag-iikot sa Cagayan para alamin ang mga pangailangan ng komunidad at maibigay ang tulong sa mga nasalanta ng bagyong Ophel. Mainit na tinanggap ng Philippine Red Cross Batangas Chapter ang mga panauhin mula sa Ethiopian Red Cross Society o ERCS nang sila ay bumisita sa chapter office nitong November 13. Nagpalitan at nagbahagi ng mga insight, expertise at diskarte ang mga organisasyon para palakasin ang mga kasanayan ng ERCS at ang pagtugon sa emergency sa pamamagitan ng Emergency Operations Center. Binisita rin ng ERCS ang mga munisipyo ng Agoncillo at Laurel sa Batangas na kamakailan ay naapektuhan ng bagyong Christine upang obserbahan ang on-the-ground na pagtugon ng PRC Batangas Chapter. Matibay na pakikipag-ugnayan at pagtutulungan sa kapwa Red Cross ay mahalaga, lalo na sa panahon ng mga sakuna at krisis. Ang ganitong pagtutulungan ay nagpapakita ng diwa ng pagkakaisa at malasakit sa kapwa, na siyang pundasyon ng Red Cross Movement sa buong mundo. Sa pamamagitan ng kanilang kolaborasyon,
mas maraming buhay ang naililigtas at mas napapabuti ang kalagayan ng mga komunidad na naapektuhan ng sakuna. Para sa masusugid naming manonood ng PRC News Flash, tumutok sa Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok, at mapapanood din kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross. Abangan ang mga update at maging konektado sa PRC News Flash para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung ikaw ay may kusang loob, malasakit at kapwa-tao, at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa Hotline 143 para sa mga emergencies. At iyan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Ako si Maria Texon para sa PRC News Flash.